Kinokontrol ko ang tower crane 600 metro sa itaas, nailigtas ang buhay ng lahat ng nasa building, pero binawasan pa rin ng manager ang lahat ng bonus ko at pinalayas sa construction site dahil lang napansin ko ang pabago-bagong hangin na hindi masukat ng instrumento, kaya pinatigil ko ang trabaho ng 30 minuto. Kung hindi tumunog ang instrumento, walang hangin, huwag kang mag-inarte na parang eksperto. Naantala ang trabaho, mabayaran mo ba iyon? Akala niya kung papalitan ako ng baguhan na susunod lang sa kanya, ay makakakuha siya ng bonus, pero hindi niya alam na ang kusa niyang inalis ay ang pinakaligtas na bahagi ng building na ito. Wala pang isang oras, dumating ang malakas na hangin, muntik nang mabali ang pangunahing braso ng tower crane. 15 toneladang bigat ang nakabitin sa ulunan ni Chairman Lin, napaihi sa pantalon si Zhu Jian sa takot. Habang ako ay nakaupo lang sa pickup sa baba, binibilang ang 20 milyong dolyar na kakadating lang sa account ko. Tumakbo siya pababa na parang baliw at lumuhod sa harap ko para magmakaawa. Manager Zhao, ang 20,000 dolyar ay tinuring mong sobra, kaya mo bang bayaran ang 5 milyong dolyar na rescue fee? 600 metro sa itaas, sa driver's cab ng crane. Old Chow, nanginginig ba ang kamay mo? Bakit huminto ang hook? Bilisan mo at ibaba mo na iyan. Tumitimbang ito ng 10 tonelada, ito ang pinakamahalagang bahagi para matapos ang Cloud Center main building. Naririnig mo ba ako? Bingi ka ba? Biyernes ngayon, may mahigpit na utos ang pinakaboss. Bago gumabi, dapat ay maikabit na iyan at matapos ang building, 300,000 dolyar ang bonus natin. Kapag hindi ko nakuha ang bagong sasakyan ko dahil sayo, pagsisisihan mo ito. 300,000? Ito ang tunay na dahilan kung bakit parang asong ulol ang taong ito. Hindi pa rin ako kumilos, pasimple akong tumingin sa digital anemometer sa taas sa kanan. Green light ang bilis ng hangin na nasa 4 lang, pasok pa sa safety range. Pero alam ko sa sarili ko na ang mamahaling German computer na iyan ay nagsisinungaling. Nang bumaba ang wire rope kanina, naramdaman ko, mula sa kinauupuan ko, sa tower, ang isang napakahina, ngunit kakaibang tunog. 30 taon na akong nagpapatakbo ng crane, mas ramdam ng buto ko ang hangin kaysa sa anumang sensor. Ito ay epekto ng nagbabagong hangin sa pagitan ng matatangkad na building, isang tago at mapanganib na wind shear na humihiwa mula sa gilid na parang kutsilyo. Pinupuntirya ang pinaka-critical na parte ng malaking crane. Ang ganitong hangin, hindi masusukat ng kahit anong gamit, pero sa loob lang ng ilang segundo ay kayang pasungawin ang 10 toneladang bakal para maging sanhi ng malaking sakuna. Old Jiao, ang 2 imported na pump truck sa ibaba ay kalahating oras na nakatambay, ang semento sa loob ng mga tubo ay malapit na matuyo. Kapag hindi mo pa yan ibinaba, masasayang lang ang ilang daang libong halaga ng materyales. Mababayaran mo ba iyon? Hindi pwedeng ibaba, may malakas na hangin. Kapag pinilit nating ibaba ang hook at hindi na makontrol ang karga, pagsalpok nito sa main wall ng building, siguradong mawawasak ang lahat. Sinungaling. Nakatingin ako rito sa baba. Kahit dahon ng puno hindi gumagalaw, wala ring babala sa anemometer. Anong hangin ang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba ang kamay mong iyan ay mas tama pa sa computer? Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi mo binaba, layas ka sa trabahong ito. 3, 2. Imbes na sumunod, agad kong pinindot ang emergency brake para ma-lock ang crane. Sa isang tunog ng lock, ang 10 toneladang bakal ay nakapirmi na sa 570 metro sa itaas, hinding-hindi gumagalaw. Naging sobrang tahimik sa itaas. Naghihintay ako na lumipas ang hangin na hindi nakikita at hindi rin masukat ng computer. Manager Zhao, kapag nagka-aksidente, maraming buhay ang mawawala. Hindi tama ang hangin. Dapat tayong maghintay. Tigil-tigilan mo ako. Utos ko na simulan mo na ang pag-angat. Sige, matandang makulit. Tingnan lang natin. Magtutuos tayo. Manager Zhao, nagbara na ang pump. Nanigas na ang semento sa loob. Sira na ang libo-libong halaga ng gamit. Kailangan na itong putulin at palitan lahat. Tumatawag na ang boss at nagagalit. Bakit daw hindi pa tapos ang building? Alam ko na ang 300,000 dolyar niyang premyo ay kasabay ng tumitigas na semento na unti-unting naglalaho. Lumipas ang 30 minuto at bigla isang malakas na hangin ang dumaan ng walang babala sa taas na 600 metro, ang malaking crane. Sa isang sandali ay naglabas ng nakakapanginig na tunog ng kumikiling na bakal, maging ang salamin ng operator room ay nayanig ng husto sa lakas ng ihip. Ngunit dahil nilak ko agad ang brake, ang 10 toneladang bigat ng bakal na iyon ay bahagya lang gumalaw at hindi ito nagdulot ng malalang disgrasya. Naramdaman ko ang muling pagiging stable ng katawan ng tower, bihasang binitiwan ang brake at ibinaba ang controller. Nasa tamang posisyon na, maaari nang bitawan ng hook. Niligtas ko ang gusaling ito at niligtas ang buhay ng ilang 10 mga trabahador sa ibaba. Ngunit alam ko, sa sandaling bumaba ako gamit ang lift at tumapak sa lupa, ay hindi pasasalamat ang sasalubong sa akin.
Sinayang mo lang ba ang 30 taon ng buhay mo? Para lang sa pakiramdam mo, itinigil mo ng 30 minuto, sumabog ang tubo ng bomba, at nasayang ang mga konkreto. Kasama pa ang mga naantalang trabaho, higit sa 50,000 dolyar ang nawala. Pati ang 300,000 dolyar ko na bonus nawala nang dahil sa iyo. Hindi ko ititigil kung hindi kailangan. Noong humampas ang hangin kanina, babagsak ang balangkas sa pader na pangsuporta. Kung wala na ang buhay mo, paano mo pa mabibili ang bago mong kotse? Huwag mo akong takutin tungkol sa buhay. Hanggat hindi tumutunog ang makina, ibig sabihin ay walang hangin. Sinadya mo ito, di ba? Sige, hindi pa tayo tapos dito. Kuwentahin nyo na. Kuwentahin nyo na ngayon ang utang ng matandang ito. Boss Manager Zhu, ang sahod ni Master Zhao ngayong buwan, kasama ang natitirang balanse na hindi pa nababayaran, ay 28,000 lahat po. Haha, buo ba dapat ibigay? May mukha pa siyang humingi ng pera. Dahil nagdulot ka ng malalang aksidente sa construction, ibabawas ang 8,000 dolyar para sa pagpapalit ng kagamitan at mga multa sa nawalang materyales. Ibayad sa kaniya ang natitirang 20,000 dolyar at paalisin na siya agad. Manager Xiao, sobrang laki naman po ng kinaltas nyo. Ang pamilya ni Old Zhao ay... Sino pa ang gustong magsalita? Sumama na kayong umalis sa kaniya. Ang pinaghirapan kong pera ng halos kalahating taon? Dahil lang sa isang salita niya, ay binaliwala at kinaltasan ng malaki. Kunin mo na ang 20,000 dolyar mo at lumayas ka na sa site ko. Ang isang gaya mo na hamak na trabahador lang sa makina, sino ka sa akala mo? Kung wala ako, wala kang makakain. Inakala niyang magagalit ako, gagawa ng gulo? O baka naman ay para lang mapanatili ang trabahong ito na may malaking sweldo, ay luluhod ako at magmamakaawa sa kanya. Pero hindi ko ginawa yon. Hindi man lang kumurap ang mga mata ko. Walang galit. Walang paliwanag. Manager Zhou, sana ay maintindihan ng pamangkin mo ang sitwasyon. Huwag ka nang magpanggap na kung sino ka. Xiaowei, umakyat ka doon at bilisan mo ang trabaho, habulin niyo ang lahat ng atrasadong gawain. Tama na yan, Uncle. Bilis lang naman ang kailangang dagdagan, di ba? Masyado kang nagpapanik. Hello, Laoliu ba ito? Handa na ang pera. Eksaktong 20,000 dolyar. Opo. Oo, magkita tayo sa Bureau of Commerce. Iyong Special High Altitude Rescue Company natin, ngayon na ito marerehistro. Hindi ako gagawa ng gulo. Dahil ang mga wala na ay hindi na kailangang magpaliwanag pa. Ang pera na ninakaw sa akin ni Zhoujian ay hindi lamang ang puhunan ko, kundi nagsisilbing paraan ko para sa grupo ng mga mayayabang na iyon upang tuluyan silang maparusahan. Tiyak na magbabago na ang ihip ng hangin. Akala ni Zhoujian na sa pamamagitan ng 20,000 dolyar ay napalayas na niya ang isang hamak na pulubi. Inakala niyang magiging maayos ang lahat habang ibinubulsa ang 300,000 dolyar na bonus. Pero wala siyang kamalay-malay kung ano ang bagay na kusa niyang ipinasa sa akin. Old Zhao, ang business license at ang lahat ng special permits para sa mga mapanganib na trabaho ay narito na. Ang pambayad para mapabilis ang pagproseso ay saktong naubos lahat. Laoliu, ang pinakamahusay na wire rope sa buong lungsod at dalubhasa sa rigging. Dahil sa pagtanggi na gumamit ng hindi dekalidad na bakal na kable, tinanggal siya sa huli niyang pinagtrabahuan. Ang mga nakaupo naman sa tabi niya ay sina Mang Li at Dameng. Ang isa ay isang maalamat na elektrisyan na kaya pang matukoy ang sira ng hydraulic pump kahit nakapikit. Ang isa naman ay isang structural engineer na sinisante dahil sa hindi pagpirma sa mga maling disenyo. Pagbabayarin din balang araw ang walang hiyang Zhoujian na iyon. Old Zhao, kahit na may lisensya na tayo, wala pa rin tayong kahit ano, saan tayo makakakuha ng mga order? Hindi ito balang araw, kung hindi ngayon na. At isa pa, mismo ang mga kliyente ang lalapit sa atin. Kuya Zhao, bilisan niyo po ang pag-alis. Mas mabuting lumayo na po kayo sa lugar na ito. Talagang nawalan na ng bait si Zhoujian. Diretsuhin mo na ako. Pagkaalis niyo lang po, ipinasok agad ni Zhoujian ang kanyang pamangkin na si Xiaowei sa loob ng control room. Dahil nagmamadaling matapos, itinuon ni Xiaowei ang bilis ng pagtaas at pag-ikot sa pinakamataas na level. Ang mas malala pa rito, sinamahan ni Chairman Lin ang mahigit 10 milyonaryong investors at lahat sila ay naroon na ngayon sa 550 metrong glass viewing deck. Para magpalakas sa mga bossing, iniutos ni Zhoujian kay Xiaowei na direktang iangat ang 15 toneladang pangunahing bakal at itigil ito ng nakalutang sa tapat mismo ng bintanang salamin ng deck. Ang sabi,
ay para magkaroon ang mga bigati ng magandang background para sa kanilang litrato sa pagtatapos ng proyekto. Nasaan ang wind speed alarm? Ang mga gamit pang sukat ng hangin sa itaas, imposibleng hindi tumunog ang mga iyon. Hinugot po ang mga yon. Masyadong maingay raw ang alarm para kay Jojian, naaabala raw ang pakikipag-usap niya sa radyo habang nagre-report sa malaking boss. Pinaalis lang namin sa electrician ang cable ng power supply ng alarm. Kuya Zhao, hindi ko talaga sila mapigilan. Labinlimang toneladang bigat? Ito todo sa pinakamataas na gear at isasabit pa sa labas ng glass wall? Akala mo ba dahil lang sa engranding electronic anti-sway system, ay kaya mo nang kalabanin ang batas ng pisika? Ang walang kwentang grupo sa Jojian ay malapit nang bumagsak. Maghanda na kayo sa trabaho. Kuya Zhao, isang 15 toneladang bigat na nakabitin sa 550 metrong taas, kapag dumating ang hangin nasa level 7 pataas, ang puwersa ay direktang makakasira sa mga screw ng tore. Grupong iyon ng mga investors. Parang kumukuha na ng litrato sa harap ng bingit ng kapahamakan. Hindi lang ito 7 gradong hanging bangin. Kapag nabuo ito at pumasok sa loob, ang lakas ng hangin ay aabot sa mahigit 9 na grado sa isang iglap. Ang electronic anti-sway system ay may 3 segundong pagkaantala. Ang 3 segundong iyon ay sapat na para ang bakal na iyon ay maging parang isang dambuhalang martilyo na wawasak sa buong observation deck. President Lin at sa inyong mga boss, tingnan po ninyo sa labas ng bintana ang pinakaimportante at pinakasentrong bahagi ng ating cloud center, ang nagsisilbing haligi ay mailalagay na sa tamang posisyon. Tingnan po ninyo ang bilis nito, pati ang katatagan nito. Lahat ng ito ay dahil sa pinakamodernong teknolohiya. Manager Zhou, talagang mas mabilis na ang takbo nito kaysa dati. Kapag naging maayos ang pagkuha ng litrato ngayong araw, para sa kalahati ng seremonya ng pagtatapos ng konstruksyon, maglalabas pa ako ng personal ng $500,000. Bibigyan ko ng malaking premyo ang team nyo. Salamat po, Chairman Lin. Maraming salamat po, Chairman Lin. Xiaowei, naririnig mo ba ako? Kumalam kayo, magpakitang gilas kayo sa mga boss. Nagsisimula na ang lahat. Tingin mo ba talaga ang hamak na grupo ni Zhou Jian ay babagsak na ngayong araw? Yung pamangkin niya na si Xiaowei, kung magmaneho ng tower crane ay parang nakikipagkarera. Ang alam lang ay bilisan ang paglipat ng kambyo. Hindi niya man lang alam ang tungkol sa metal fatigue. At mas lalong wala siyang alam sa high altitude jet stream. Para sa $300,000 na premyong iyon, tiyak na pipilitin niyang itaas ang core keel. Sa bigat na 15 tonelada, dagdag pa ang lakas ng hangin ngayon, ang mga tornilyo ng main arm ng crane ay unti-unti nang bumibigay. Tito, biglang lumakas ang hangin. Ang alarm. Bakit hindi tumutunog ang alarm? Bakit ka sumisigaw? Nandito si Chairman Lin at nakabantay. Huwag mong intindihin ang alarm. Bilis, siguraduhing matatag yan. Masyado nang malakas ang ugoy ng keel. Huwag mong hayaang tumama sa salamin. Master Zhao, Nasaan si Zhou Jian? si Manager Zhou. Nasa ibaba si Manager Zhou, paralisado ang headquarters. Nasa itaas ang pamangkin niya, nawalan na ng malay dahil sa takot, puro iyakan na lang ang naririnig sa radyo. Narito na ang mga bumbero, pero sa ganitong kataas at ganito kalakas na hangin, sabi nila ay hindi sila makakaakyat. Dala mo ba ang kontrata? Tara, puntahan natin ang taong iyon na muntik ng mamatay at mapuruhan, si Chairman Lin. Xiaowei, kumilos ka. Kahit man lang hilahin ang clutch wire. Sige na. Chairman Lin, kasalanan ko po. Hindi ko po talaga akalaing magiging ganito kalakas ang hangin. Old Zhao, Kuya Zhao, tulungan niyo po ako. Umakyat kayo. Sigurado akong may magagawa kayo, hindi ba? Manager Zhou? Hindi ba't sinabi mo kanina na ang mga gaya kong hamak na manggagawa ay hindi makakakain kapag iniwan ka? Ngayon, hindi na ako ang tauhan mo. Chairman Lin ako ay kay Changchong Rescue na Zhao Pingan. Ngayon, kahit anong oras ay bibigay na ang crane, 30 segundo na lang at tatama na ang istruktura sa harap ng mga salamin nyo. Kung gusto nyong mabuhay, tingnan nyo ang fax machine. $5,000,000? Zhao Pingan, basta't mapatigil mo lang ang bagay na iyan, bibigyan kita ng $10,000,000. Ngayon na. Hindi ko kailangan ng $10,000,000. $5 milyon lang ang gusto ko.
Sa 5 milyong ito, kasama na ang 8,000 dolyar na kinuha mo sa akin kanina, ang matitira ay ang bayad para sa kaligtasan ng buhay mo. Old Zhao, wala ng kuryente ang elevator. Kailangan nating akyatin ang 600 metro. Kung ganoon, aakyat tayo. Buong buhay kong hinintay ang transaksyong ito. Joe Jian, panoorin mo, hiniya mo ako gamit ang 20,000 dolyar. Gamit ang 20,000 dolyar na ito para irehistro ang kumpanya sa harap mo mismo. Ang perang hindi mo kikitain sa buong buhay mo ay lalamunin ko ng buo. Laging sinasabi ni Joe Jian noon na ang taong katulad ko ay walang ibang laman ang utak kundi mga kalawang ng lumang panahon. Hinahangaan niya ang automation, ang uri ng industrial na ilusyon na kapag pinindot ang button ay matatapos na ang lahat. Pero alam ko, sa taas na 600 metro, ang tunay na Diyos ay hindi computer, kundi ang pisika. Ngayon, ang hagdanan ng tower crane ay naging sarili kong larangan ng digmaan. Sina Daming at Lauliu ang nakaabang sa ibaba, sila ang nakatalagang mag-monitor ng wind field data sa gilid ng gusali, nakasandal ako sa malamig na bakal na suporta habang ang ihip ng malakas na hangin ay parang ungal ng mabangis na hayop. Sa bawat hakbang ko paitaas, dahil sa lakas ng hangin, ay tumutunog ang katawan ng tower. Old Zhao, 570 metro. Ang bilis ng hangin ay lumampas na sa 28 metro kada segundo. Iyon ay level 10 malakas na hangin. Ang kasalukuyang pagindayog ng kill na iyon ay lumampas na sa 15 grado. Ang steel rope ng pangunahing winch ng tower crane ay nagsisimulang magkaroon ng matinding metal fatigue. Ito ay pilipit na. Naintindihan ko. Nung nagsasanay pa siya sa simulator noon, perpekto ang lahat ng mga parameter, pero ang electronic screen sa harap niya ngayon ay dahil sa matinding pag-uga at pag-overload ng sensor ay tuluyan nang nag-blackout. Kumapit ka lang. Ngunit habang ginagalaw niya ito, mas lalo pang lumalaki ang pag-indayog ng keel. Isa itong resonance effect sa larangan ng pisika. Ang operating frequency ng Xiaowei ay nagkataong tumugma sa frequency ng high altitude turbulence. Uncle, tulungan niyo po ako. Ayaw gumana ng makina. Ayaw tumigil nito. Si Chairman Lin at ang mga kilalang at makapangyarihang mga negosyante ay kasalukuyang nakasandal sa pader. Ang salamin na dapat ay matibay sa anumang pagsabog nang dumaan ang anino ng 15 toneladang bakal, ay narinig na ang malutong na pagbitak. Joe Jian, hayop ka. Sabi, nang itigil mo yan. Itigil mo. Chairman Lin, hindi na ito tumitigil. Nakalock na ang system. Alam niya na kapag tumama ito ng tuluyan, ay habang buhay na siyang masisira. Hindi lang ang 300,000 dolyar na premyo, kundi pati ang buong buhay niya sa loob ng kulungan. Sakto noon, nakaakyat na ako sa plataporma sa labas ng cockpit. Halos hindi ko na maidilat ang aking mga mata dahil sa malakas na hangin. Ramdam ko ang panginginig ng bakal na tinatayuan ko. Iyon ang tower bolt, ito na ang huling hiling ng tulong matapos nitong maabot ang hangganan ng kakayanan nito. Ang buong kwarto ay puno ng masangsang na amoy ng ihi at amoy ng langis ng makina. Si Xiaowei ay nakamaluktot sa ilalim ng kontrol na lamesa, nakahawak ang mga kamay sa ulo, parang isang takot na daga. Umalis ka! Hindi ko na kailangang tingnan ang mga wala ng silbing mga gauge. Ipinikit ko ang aking mga mata sa pamamagitan ng yanig mula sa aking kinauupuan at sa feedback na naramdaman ng aking palad, sa aking isipan ay nakabuo ako ng isang malinaw na mapa ng physics at mechanics. Ramdam ko na ang pangunahing braso ng crane ay tumatagilid na sa kaliwa. Iyan ang matinding puwersa na nalilikha kapag ang istruktura ay umabot sa pinakamataas na dulo ng pag-ugoy. Kung pipilitin kong ihinto ito ngayon, ang mga bakal na lubid ay mapuputol sa loob lang ng 0.3 segundo. Tutusok ang dulo ng bakal sa mismong viewing deck. Old Zhao, Master Zhao, wala nang silbi. Nakalock na ang computer, maging ang manual control ay ayaw ring gumalaw. Tumahimik ka. Kayong mga hangal na masyadong naniniwala sa algorithm, akala nyo ba ang pagkontrol ay base lang sa kalkulasyon? Ito ay base sa determinasyon. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag nasa kaitaasan ka, kailangang sumunod sa daloy. Ang swing na ito ngayon ay mas malakas kaysa sa kahit anong nangyari noon. Para itong isang higanting kamao na gawa sa bakal na may bitbit na bagsik para tapusin ang lahat. At nang dumating ang pagkakataon na ang dulo ay nasa pinakamataas na punto, ay bigla kong itinulak paharap ang handle lever na dapat sana ay hihilahin pabalik. Hindi lang sa hindi ko ito kinuha, hinayaan ko pa itong makawala.
Ginamit ko ang 20,000 dolyar na kinuha sa akin ni Zhou Jian para makakuha ng pagkakataon sa kumpanyang ito. Ngayon, gagamitin ko ang 15 toneladang bigat na ito kapalit ng aking habambuhay na kalayaan. Parating na ang hangin. Sa taas na 580 metro, ang hangin ay hindi lang basta umiihip, humahampas ito na parang isang higanting martilyo. Habang nakaupo ako sa loob ng cockpit, ang upuan sa ilalim ko ay yumayanig ng napakalakas ng ilang 10 beses bawat segundo. Senyales iyon na ang main arm ng crane ay nasa sagad na kapasidad na nito. Old Zhao, nababaliw ka na ba? Ibitaw mo ang hook. Gusto mo bang may mangyaring masama? Isa siyang dalubhasa sa paglock. Alam na alam niya na sa sandaling ang keel ay umabot sa pinakamataas na punto kung ano ang ibig sabihin ng pagbitiw sa kawit. Sa karaniwang operasyon, tinatawag itong mapanganib na pag-alis ng puwersa. Kahit na 1 sentimetro lang ang pagkakamali, siguradong wasak ang makina at mawawala ang lahat. Pero hindi ko siya pinansin. Ping-an, nababaliw ka na ba? Huminto ka na. Ang mga kamay ko na puno ng kalyo ay matatag na tumutulak sa lever habang ang mga mata ko ay nakatitig sa labas ng bintana sa 15 toneladang bakal na umuyon na parang isang malaking bundok. Chairman Lin dapadali. Ang bahagi ng lubid na binitiwan ko ay nagkaroon ng bisa. Ang dating banat na banat at halos maputol ng cable wire ay lumuwang sa isang sandali. Kaya malayang nahulog pababa ang keel. Ang direksyon ng lakas nito ay hindi na pasulong, 15 toneladang bakal ay hindi natatama ng pahalang, kundi sinunod nito ang inihanda kong linyang pampisika. At bigla itong bumagsak pababa. Ang 3 sentimetro ay katumbas ng 5 milyong dolyar? Iyon din ang halaga ng kanilang buhay. Hinto. Huminto ito. Zhou Jian, ang iyong 300,000 dolyar na bonus ay akin na ngayon. Gusto niyang sumigaw, ngunit napagtanto niyang paus na pala siya. Zhao, Master Zhao. Ang kontrata, sabi ni Chairman Lin kanina kapag huminto ka, ay magkakabisa agad ang kontrata. Nabasa ang pantalon ng lalaking ito. Xiaowei, tandaan mo ang pakiramdam na ito. Sa kaitaasan ang tanging maaasahan mo lang ay ang sarili mong paninindigan. Ang mga madayang paraan na itinuro sa iyo ng tiyuhin mo ay hindi makakapagligtas sa iyo. President Lin, maayos lang po ba kayo? Paakyat na po ang rescue team. Ang Zhao Ping-an na iyon, isa siyang sibat na empleyado ng proyekto natin, isang paglabag sa batas ang ginagawa niya. President Lin, huwag po ning... Zhou Jian, tumahimik ka. Nang kani-kanina lang, noong tinanggal mo ang plug ng wind speed alarm, nasa likod mo lang ako. Napirmahan ko na ang kontrata at ang abogado ay nakakuha na ng mga ebidensya. Ngayon, lumayas ka na sa construction site kasama ang pamangkin mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Habang nakaupo ako sa loob ng driver's seat, nakikinig sa hatol na lumalabas sa walkie-talkie, hindi ko naramdaman ang saya na inaasahan ko. Tinitingnan ko lang ang aking sarili, lalo na ang nanginginig kong mga kamay. Para sa 20,000 dolyar na pampuhunan, ilang taon akong naghintay. Dati akong nilalait ni Zhou Jian na basura. Isa ka lang trabahador na humahawak ng lever, isa ka lang basura. Ngayon, ang trabahador na ito, gamit ang perang kinuha niya sa akin, sa harap ng pinakamayayamang tao sa lungsod, ay tatapusin na siya. Old Zhao, gustong makipagkita sa iyo ng personal ng Big Boss. Sumikat na ang kumpanya natin. Pinatay ko ang upos ng sigarilyo at tumayo ako. Isang huling tingin sa makipot at mabahong driver's seat na ito. Mga bro, simulan na natin ang trabaho. Alam ko na mula sa sandaling ito, ang pangalan kong Zhao Ping-han ay hindi na nakatatak sa kung saang mumurahing payslip, kundi nakaukit na sa pinakamataas na bahagi ng lungsod na ito. Manager Zhao, utos ni Chairman Lin na pumunta ka na rito agad at ipaliwanag mo ng harapan kung bakit ang safety system ng crane ay pinutol mo ng kusa. Bumaba ako sa tower crane at sumakay ng elevator diretso sa 550 meters na viewing deck. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong ako ng sobrang lamig na hangin at kasunod nito ay ang sobrang nakakatulig na katahimikan. Sa loob ng viewing room, 12 makapangyarihang tao na may hawak ng lungsod ay kasalukuyang tila mga talunan habang nakaupo sa mamahaling sofa. President Lin, hindi ko po talaga alam na magkakalat si Xiaowei. Ginagawa ko lang po ang lahat para matapos ito sa tamang oras. Ginagawa ko ito para sa 300,000 dolyar na bonus, hindi para ito sa pagtatapos ng building na ito. Master Zhao, ang galing ng pagkakaayos mo kanina, kakaunti lang sa bansa ang makakagawa niyon. Ang sabi ni Zhou Jian, isa ka lang daw trabahador na marunong humawak ng lever, pero sa tingin ko, ikaw ang nagsisilbing haligi ng building na ito.
Sa mga manggagawa, buhay ang nakataya, pero sa mga kapitalista, pera lang ang mahalaga. Chairman Lin, kung hindi dahil kay Joe Jan na nag-ipit ng aking $20,000 na sweldo, hindi ko itatayo ang kumpanyang ito. Sa totoo lang, dapat pa yata akong magpasalamat sa kanya. Pagkarinig niyo ni Zhu Jian, bigla siyang tumingala sa akin, ang mga mata niya ay punong-puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ngayon lang niya naunawaan kung bakit naging ganoon kabilis ang pag-alis ko noon. Noong umalis ako ng ganoon kabilis, hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil nakita ko na agad na ang palpak niyang grupo ay hindi tatagal hanggang mamaya. Kinuha ko ang pera niya para tapusin siya. Joe Jian, dahil sa $300,000, muntik mo na akong malugi ng $3 bilyong. Simula ngayon, santi ka na. Kakausapin ko ang buong industriya para iban ka. Hindi lang ikaw makukulong sa natitirang bahagi ng buhay mo. Hindi ka na makakatuntong sa industriya ng konstruksyon. Heto ang karagdagang $1 milyong bilang personal kong pasasalamat. At saka, Cloud Center, para sa lahat ng susunod na mga precision lifting at high altitude maintenance, ikaw lang at ang Changchong Company mo ang kukunin ko. President Zhao, gusto mo bang tanggapin ang proyektong ito? Basta tama ang bayad, kahit 600 metrong taas pa iyan, ako ang masusunod. Old Zhao, ang bilis ng hangin ay higit na sa 25 metro, nabubuo na ang ipo-ipo. Ang pressure ng hangin sa gilid ng gusali ay hindi maganda. Laulio, panatilihing matatag ang control panel. Hanggat wala pa ako, walang sinumang dapat gumalaw ng padalos-dalos. Hintayin niyo ako. Iyong 15 toneladang core keel sa labas ng bintana sa mga sandaling ito ay nasa isang napakadelikadong kalagayan. Kahit na napigilan ng naunang maniobra ang paghampas nito sa salamin, subalit dahil sa patuloy na pagpasok ng malakas na hangin sa lungsod, nagsimula nang gumalaw ang keel sa himpapawid at gumagawa ng maliit na figure 8 na pag-indayog. Isa itong tipikal na Karman Vortex Street na nagdudulot ng mga pagyanig. Kung hindi ito maaagapan agad, ang maliit na pag-indayog na ito ay mabilis na magiging isang malakas na resonance hanggang sa tuluyan ng maputol ang main arm ng crane. Old Zhao, sumisigaw si Chairman Lin sa ibaba. Tinatanong kung kailan ito maibababa. Ibaba, mapapahamak ang lahat kapag ibinaba iyan ngayon. Habang nakatitig ako sa pundasyon ng gusali, mabilis na kinakalkula ng utak ko ang bawat bigat. Sasabihin ko sa kanya na ang pundasyong ito ay nakabitin na parang isang bomba, delikado ang sinumang gagalaw nito. Nasa monitoring room kami sa silong. Kahit natanggal na si Joe Jian sa posisyon, hindi pa dumating ang mga pulis. Nakatitig siya sa screen ng tuliro. Habang nakikita niyang nagsisimula ng gumalaw ang pundasyon, siyang isang taong nalulunod na pilit humahawak sa huling pagkakataon at biglang sumigaw sa mikropono. Narinig mo ba, President Lin? Nagpapabagal lang ang taong nagngangalang Zhao. Niloloko ka lang niya. Sa ganitong bilis ng hangin, kailangan lang pilitin ang paghila at hihinturin ito. Gumagawa lang siya ng kwento. Sumigaw si Joe Jian. Gustong-gusto niyang patunayan na tama siya. Zhao Pinghan. Sabi ni Zhou Jian na kaya kitang pasunurin, bakit hindi ka pa kumikilos? Hahaha, Chairman Lin, maaari kang makinig sa kanya. Kapag hinila mo lang yan ng 3 metro, ang mga tornilyo ng main arm ay bibigay dahil sa tindi ng hatak at biglang lilipad. Pagdating ng oras, ang pundasyong ito kasama ang itaas na bahagi ng tower crane ay babagsak mismo sa silid na nasa harap mo. Sige, sumugal ka. Tingnan natin kung gaano katigas ang paninindigan ni Joe Jian o kung mas matigas ba ang bakal ng tower crane na ito. Biglang tumagilid ang buong driver's cabin ng 15 grado. Joe Jian, tingnan mong mabuti. Sa tingin mo ba, sa $20,000 mo, ay basta-basta mo lang ako mapapaalis? Ang itinaboy mo ay ang tanging pag-asa ng gusaling ito. Ngayon, ang presyo ng pag-asang iyan ay isang interes na hinding-hindi mo mababayaran sa buong buhay mo. Old Zhao, umuusok na ang gulong. Ang boses ni Laulio sa radyo ay tila umiiyak na. Iyon ang amoy ng sunog mula sa matinding pagkiskis, na ang ibig sabihin ay ang mga kable ng asero sa taas na daan-daang metro ay unti-unting napapatid. Mataman akong nakatitig sa labas ng bintana, sa kurba ng balangkas sa gitna ng malakas na hangin, na umabot na sa halos 30 grado. Sa tore, dahil sa abnormal na pag-ikot, ang bawat tornilyo ay naglalabas ng tunog na tila pumuputok.
Ang salamin sa harapan ko ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat, ngunit kailangan kong magpakatatag. Ito ang aking laban? Sa loob ng command center, baliw na sumisigaw si Joe Gian sa harap ng mikropono. Pero ang sinasabi niyang maayos na sistema ay matagal na palang bagsak. Ang mga kinuha niyang mga edukadong tekniko ay nagkakagulo sa harap ng screen ng computer at hindi matigil ang pagtatalo. Ang iba ay may kinakalkula, ang iba naman ay tinitingnan ang lagay ng panahon, pero wala man lang kahit isang matapang na magutos. Pinuno, hindi makaakyat ang rescue team? Ang lakas ng hangin ay sobra na sa limitasyon. Kung sakaling pilitin nating putulin ang lubid, itapon na lang natin ang pundasyon sa ibaba. Ang mahalaga ay maligtas tayo. Walang hiya ka? Sa ibaba ay matatagpuan ng bilihan ang 15 toneladang bagay na iyan kapag bumagsak? Alam mo ba kung ilang tao ang mapapahamak? Joe Gian, ikaw? Parang gusto mo kaming idamay na lahat ay mapahamak. Sa loob ng platform, ang ilang mga nakatataas ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa at sumulat ng huling habilin para sa kanilang pamilya. Ang makapal na salamin sa ilalim ng gumagalaw na anino ng pundasyon ay mayroon ng makapal na bitak ang mga salamin. Sa isang dampi na lang, ang kwartong ito na puno ng mga mamahaling alak at bango ng mga sigar ay magiging isang bukas na libingan sa taas ng daan-daang metro. Manager Zhao, huwag ka nang magpahiya pa riyan. Hindi makakatulong sa tao ang mga diskarte mo sa pera, makakasama lang yan. Biglang huminto ang boses ni Joe Gian, kahit sa harap lang ng screen, nadaramdam ko ang matinding panginginig ng galit niyang mukha. Zhao Pinghan, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi ka rin naman makakababa kapag bumagsak ang crane na ito. Paniguradong tapos ka rin. Wala ka nang pakialam kung anong mangyayari sa akin. Chairman Lin, oras na maging epektibo ang kontrata ng rescue. Ako na ang magiging pinakamataas na hepe rito. Tumahimik na ang lahat ngayon. Kung hindi ay bibitiwan ko ito agad. At sabay-sabay tayong maglalaho rito. Sundin niyo ang sasabihin ni Master Zhao. Huminga ako ng malalim at nagsimulang gumawa ng mga kilos na hindi maintindihan ng lahat. Hindi ko lang sinubukang patatagin ang pundasyon, sa halip ay kusa ko pang hinila ang rotary handle para hayaan ang braso ng crane na sumabay sa direksyon ng hangin at gumalaw ng bahagya. Anong ginagawa niya? Lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon. Tumahimik ka. Ako lang ang nakakaalam sa ginagawa ko. Hinahanap ko ang tamang timing. Lao Liu, ihanda mo ang pressure relief valve. Kuya Zhao, itinataya mo ang buhay mo sa ginagawa mo. Sa loob ng driver's cabin ng crane, pakiramdam ko ay para akong nasa isang maliit na bangka sa gitna ng bagyo. Old Zhao, nasa peak na ang lakas ng hangin. Lumampas na sa alarm line na 3 degree ang pagkakaslante ng crane. Mababali na ito. Zhao Ping'an, basta't mapatigil mo ang bagay na ito, ang pangako ko kaninang $5 milyong. Iyong ipinangako ko na $5 milyong. Magiging $10 milyong, pakiusap, dodoblehin ko, iligtas niyo po kami. Chairman Lin, kukunin ko ang pera, pero tandaan mo, hindi ito para bayaran ang kaligtasan niyo. Ang perang ito ay para sa pagsunod sa patakaran. Simula ngayong araw, sa trabahong ito, dapat ay kaming mga senior na manggagawa ang masunod. Nawawala na siya sa sarili, baligtad ang ginagawa niya. Zhao Pinghan, talagang hinahamon mo ang kamalasan? Masisisira na ang tower crane? Haha, idadamay kita sa pagbagsak ko? Haha, nagtagumpay ako. Dameng, ibaba ang hook ng 3 antas. Teka. President Zhao, magkakabisa na ang kontrata. Accounting. Padalhan nyo na ngayon ng pera si Kang Kyong Company. $20 milyong, dapat walang kulang kahit 5. Sa lahat ng mga kapatid, tapos na ang trabaho. Magpapakabusog tayo mamayang gabi.
dahil hindi pa natin natatanggap ang pera. Bago nawalan ng malay si Xiaowei, dahil sa sobrang takot, ay nagwala siya, kaya ang backup mechanical brake ng tower crane ay tuluyan ng bumara. Old Zhao, bayaan mo na. Nakuha na natin ang pera, kaya kailangan na nating umalis agad. Huling 10 minuto na lang ang itatagal ng huling lubid. Maaari nang bumagsak ang crane anuman ang oras. Ako ang Zhao Pinghan ng Kangqiong Rescue. Pirmado na ang kontrata, kaya dapat tapusin ang trabaho. Zhou Jian, tignan mong mabuti. Ang trabahong sa tingin mo ay puro paghihirap lang at pagbabanat ng buto. Anong ginagawa nito ngayon? Chairman Lin, buksan niyo ang 540 metrong fire monitor at bombahan ng tubig ang ilalim ng keel. Gagamitin ko ang resistance para patatagin ang sentro. Gawin nyo na. Gawin nyo na agad. Old Zhao, may 3 minuto pa. Sapat na yon. Simulan na ang pag-ikot. 10 degrees. Matagumpay nating natapos ang konstruksyon. Pasensya na, nagkamali ako. Kuya Zhao, nagkamali ako, ibabalik ko na sa iyo ang 8,000 dolyar, ibabalik ko iyon ng 10 beses pa. Zhou Jian, ang 8,000 dolyar na iyon ay ginamit ko na para bilhin ang lahat ng ipinagmamalaki mo. Simula sa araw na ito, ang mga taong gaya mo ay hindi nararapat na manatili sa ituktok. President Zhao, sulit ang ibinayad mong pera. Ang buhay kong ito, Lin, ay parang hinugot mo pabalik mula sa langit. Chairman Lin, ang 5 milyong dolyar sa kontrata ay para iligtas ka, at ang karagdagang 5 milyong dolyar na idinagdag sa huli ay pambayad para matutunan mong rumespeto sa mga alituntunin sa hinaharap. Old Zhao, Master Zhao, tulungan mo akong magmakaawa kay Chairman Lin, yung 20,000 dolyar, ibabalik ko sa iyo, bibigyan kita ng 200,000 dolyar. Sabihin mo lang kay Chairman Lin na dahil lang iyon sa aksidente sa panahon. Zhou Jian, hindi mo pa rin ba maintindihan hanggang ngayon? Hindi kalakihan ang perang ibinawas mo, ngunit sapat na iyon para magamit ko bilang panimula sa pagpaparehistro ng isang kumpanya. Akala mo ba hinihiya mo lang ang isang walang kwentang matanda, pero sa totoo lang ay sarili mong kamay ang humuhukay ng sarili mong libingan sa karera mo. Kung nagpakita ka lang sana ng kaunting respeto sa galing ng pagtatrabaho sa 600 metrong taas, at kung hindi mo sana hinugot ang wire ng wind speed alarm na iyon. Ang 20 milyong dolyar na ito ay dapat sa iyo, ngunit ikaw mismo ang nag-abot ng perang ito sa akin. Ilayo siya. President Zhao, para sa kasunod na topping out project ng Cloud Center, pati na ang 3 pang landmark na proyekto ng lungsod para sa espesyal na operasyon at maintenance po. Pag-usapan niyo ang kontrata kay Lao Liu. Ako lang ang bahala na siguraduhin hindi guguho ang building mo. Pagdating naman sa pangongolekta ng pera, trabaho na iyon ni Lao Liu. Sige.
Master Zhao, ang lupit mo kanina, doon sa itaas. Old Wang, sa susunod wag mo nang hit-hitin yung hamak na sigarilyong iyan. Pumunta ka bukas kay Lao Liu para kumuha ng ilang karton. Sige po. President Zhao, aalis na po ba kayo? Tungkol po sa napag-usapan nating 10 taong maintenance contract, may draft na po ang legal department namin. Hindi lang po sa Cloud Center, kundi pati na rin sa lahat ng proyektong hinahawakan ko. Pagdating sa Special High Altitude Operations, ano ko pong ibigay ng buo ang lahat ng iyon sa Chong Company ninyo. Chairman Lin, may kailangan kang intindihin. Hindi mura ang paniningil ko, kailangang makatanggap ng pinakamataas na sweldo ang mga tao ko at dapat dekalidad ang lahat ng gamit ko. Kaya kung gusto mong makatipid, hindi uubra sa akin yan. Makatipid? Matapos ang mga nangyari ngayong araw, kahit kailan po ayaw ko nang marinig ang salitang pagtitipid. Basta pumayag lang kayo, kayo na ang magtakda ng presyo at kayo rin ang bahala sa mga kondisyon. Iisa lang ang aking patakaran. Simula ngayon sa construction site na ito, ang mga bihasang manggagawa ang masusunod. Sinong may lakas ng loob na magbunot ng kurdon? Sino mang mangahas na magbawas ng kahit 1 sentimo sa sahod? Sisiguraduhin kong tuluyang titigil ang trabaho sa gusaling ito. Huwag kayong mag-alala, simula sa araw na ito, sa Project Department ng Cloud Center, kayo po ang may huling say at kapangyarihang tumanggi sa kahit ano. Lao Liu, ikaw ang pumirma ng kontrata, ayusin mo ang lahat ng mga detalye. Mula sa 20 milyong dolyar na iyon, kunin mo ang kalahati para ipamahagi sa mga dati nating kasamahan. Ang natitirang kalahati naman ay pambili ng pinakamagandang hydraulic stabilizer at laser alignment tools. Masusunod po. President Zhao, iwan niyo na po ito sa amin. Old Wang, 20 stick ng karne ng tupa at 2 bote ng daliang shan. Siguraduhin mong sariwa ang karne, huwag mo akong lolokohin ng mga kung ano-anong artipisyal na halo. Master Zhao, hindi President Zhao, makakaasa po kayo. Ang ibibigay ko po sa inyo ay siguradong dekalidad. Iniisip ko, bukas ay baka dapat na akong bumili ng maayos-ayos na insulated na sapatos. Isang uri na lang ang taas na aakyatin ko sa hinaharap, na marahil ay mas mataas pa sa 600 sentimetro. President Zhao, 20,000 dolyar po yun. Higit pa po iyon sa simpleng taas. President Zhao, kapag nakita kayo ng malalaking boss sa lungsod na ito, kakailanganin pa nating lumapit para mag-abot ng sigarilyo. Ang 20,000 dolyar niyo na puhunan ay siguradong mas mahalaga pa sa ginto ngayon. Panimula pa lamang ang 20 milyong dolyar na ito. Dahil kaming si Zhao Pingan ay nakatapak na sa itaas ng mga ulap, ang mga panuntunan sa mundong ito ay dapat nang muling isulat nating mga tao na nagpapakahirap at nagpapatulo ng pawis.